Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo na tinatawag na Dalakit, may isang babaeng kilala sa tawag na Aling Marta. Isa siyang tahimik at matandang babae na halos hindi lumalabas ng kanyang kubo. Ang kanyang bahay ay nasa dulo ng baryo na napapalibutan ng makakapal na mga puno at damong matataas. Halos walang nakakakilala sa kanyang tunay na katauhan maliban sa iilang matatanda sa baryo na alam ang kanyang lihim. Si Aling Marta ay isang mangkukulam. Dati siyang kinatatakutan at iginagalang ng buong baryo. Kung may magkasakit, palihim siyang pinupuntahan ng mga tao upang humingi ng lunas. At kahit mabisa ang kanyang mga gamot, nananatili ang takot ng mga tao sa kanya dahil sa kanyang kakaibang kakayahan. Sinasabing ang kanyang mga mata ay may kakayahang makita ang mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, nag-iba ang tingin sa kanya ng mga tao. Pating mga bata sa baryo ay lumaking natuto ng kwento tungkol sa kanya bilang isang mangkukulam na masama at mapagpahirap. Minsan, tatlong kabataang lalaki na sina Berto, Pilo at Jojo ay nagpunta sa kanyang kubo isang gabi. Dala ng kanilang pangungutya at walang paggalang, pinagplanuhan nilang gulatin si Aling Marta sa dilim ng gabi at ipinangako sa isa't isa na ang sino man tatakbo palayo ay tatawaging duwag. Tahimik ang gabi at ang tanging huni ng mga kuliglig at pagaspas ng mga dahon ang naririnig. Dahang-dahan lumapit ang tatlo sa kubo ni Aling Marta. Sa paglapit nila, isang malamig na hangin ang dumaan na tila may kasamang pagdaing. Napatingin ng tatlo sa isa't isa, ngunit pinilit nilang huwag magpakita ng takot. Pagdating nila sa harap ng kubo, dahan-dahang itinaas ni Berto ang kanyang kamay at kumatok sa pinto. Walang tugon mula sa loob. Kumakabog ang kanilang dibdib, ngunit may halong pang-uuyam si Pilo at nagmumurang sinabing, "Natakot yata matanda." Saka sila muling kumatok. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malakas. Biglang bumukas ang pinto at lumitaw si Aling Marta. Hindi sila handa sa kanilang nakita. Ang mukha niya ay balot ng maitim na kulubot at ang kanyang mga mata ay hindi pangkaraniwang puti, walang balintataw, puro puti lamang, na para bang mga mata ng patay. Nakatingin siya sa kanila ng diretso na para bang tinitingnan ng kanilang kaluluwa. "Anong kailangan niyo rito?" Malamig at paos ang kanyang boses. Tila sumisingaw mula sa kailaliman ng lupa. Gusto lang po sana namin kayong makita, Aling Marta." Nanginginig na tugon ni Jojo. Ngunit si Berto ay nagpipigil ng tawa, samantalang si Pilo ay nagpanggap na hindi natatakot. "Kung ganun," sambit ni Aling Marta, "pumasok kayo kung may lakas kayo ng loob." Nagkatinginan ng tatlo at sa huli, napilitan silang pumasok sa loob ng kubo. Sa pagpasok nila, isang kakaibang amoy ang sumalubong sa kanila. Tila bulok na laman at usok ng insenso. Sa loob, may mga kakaibang bagay na nakasabit sa dingding. Mga tuyong dahon, balahibo ng ibon, buto ng hayop, at kung ano-anong bagay na hindi nila makilala. Sa gitna ng sahig ay may isang lamesa at sa ibabaw nito ay isang malaking itim na mangkok na puno ng likidong kulay itim.
Naupo si Aling Marta sa isang upuan sa tabi ng mangkok at sinimulan ang kanyang mahinang pagbulong. Habang nagbubulong siya, naramdaman ng tatlo ang bigat ng hangin sa loob ng kubo at tila may malamig na kamay na dahang-dahang dumampi sa kanilang mga balikat. "Alam niyo ba kung bakit kayo narito?" Tanong ni Aling Marta habang hindi tumitigil sa kanyang pagbulong. Napalunok si Pilo at sa pagyayabang ay sinagot siya, "Para malaman kung totoo ngang mangkukulam ka." Napahinto si Aling Marta at tumingin sa kanila ng mariin. "Kung totoo ang hanap nyo, totoong makukuha ninyo." Biglang humawak si Aling Marta sa mangkok at iniangat ito. Binuhos niya ang likido sa sahig at kasabay ng pagbagsak ng itim na likido ay narinig nila ang mga sigaw ng nag-aagaw buhay. Sa kanilang harapan, nagpakita ang mga imahe ng mga taong namimilipit sa sakit. Ang ilan ay kakilala nila sa baryo, mga tao bilang nagkasakit at hindi na gumaling. Biglang napasigaw si Jojo, tama na po, ayaw na namin." Ngunit hindi tumigil si Aling Marta. Isa-isa niyang tinawag ang mga pangalan ng tatlo, Berto, Pilo, Jojo. "Pinarito kayo ng inyong kapalanunan at dahil dinala nyo rito ang inyong pangungutya at takot, isinusumpa ko kayo. Magkakahiwa-hiwalay ang inyong landas at sa paglipas ng taon, isa sa inyo ang mawawala ng hindi malalaman kung nasaan." Hindi na nagawa ng tatlo na manatili. Mabilis silang tumakbo palabas ng kubo at hindi na lumingon pa. Sa kanilang pag-uwi, nilingon nila ang kubo at nakita nilang wala na ito. Parang naglaho ang bahay ni Aling Marta. Parang may usok na tumangay ng dilim sa gabi. Isang taon ang lumipas mula ng gabing iyon at ang tatlo ay patuloy na binabalot ng takot. Unang nawala si Jojo, isang gabi matapos umuwi sa baryo galing sa ibang bayan. Hinanap siya ng mga tao ngunit kahit anong gawin, hindi nila ito nakita. Sumunod na taon, si Berto naman ang nawala. Isang gabi bago ang anibersaryo ng kanilang pagpunta sa kubo ni Aling Marta, siya ay bigla na lamang naglaho. Pati ang kanyang mga damit at mga gamit ay tila nawalan ng bakas, na parang hindi siya kailanman umuwi. Ang natitira na lang ay si Pilo. At tuwing anibersaryo ng kanilang pagpunta sa kubo, nakakarinig siya ng mga bulong sa hangin at nakakakita ng mga puting mata na nakatingin sa kanya mula sa dilim. Ang kanyang buhok ay unti-unting namuti dahil sa takot at hindi na siya lumalabas ng kanyang bahay. Sa huli, natagpuan na lamang si Pilo sa kanyang bahay, namimilipit sa takot, nakatitig sa isang pader na tila may nakikita siyang hindi kayang makita ng iba. At nang lapitan siya, nakita nilang nanlilisik ang kanyang mga mata, puro puti, na para bang siya ay sinaniban ng kamatayan. Sinasabing tuwing gabi ng anibersaryo ng kanilang pagpunta sa kubo ni Aling Marta, may maririnig pa ring mga sigaw sa baryo ng dalakit, mga bulong na tumatangay ng mga kaluluwa ng sino mang sumusubok na tuksohin ang kapangyarihang mangkukulam.